أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauupo lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tulong at kalinga. Sa Kanya lamang po tayo dapat magpakupkop laban sa isinumpang si Satanas. Sa Kanya lamang po tayo dapat humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino mang gabayan ay hindi
Sino mang gabayan ay hindi maliligaw at sino mang nailigaw ay hindi makapagbibigay ng patnubay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibadallah, inna Allah ta'ala qala fil Quran al-Karim, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O kayong nagsisampalataya, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na huwag natin hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. O kayong nagsisampalataya, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang sino man na naniniwala sa kaisanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumusunod tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alala mo baga, sila yung mga nagsipagtagumpay. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhan nasu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kausang katauhan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lumikha sa pinakaunang tao na si Adan. At mula kay Adan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang asawa na si Hawa. Mula sa kanilang dalawa ay dumami ang mga kalalakihan at mga kababaihan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo sa kanya ay humihingi ng ating mga pangangailangan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin at mga nauna pa sa atin. Ang ating tupiko sa mga araw na ito ay patungkol sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga katangian. Kaya ibadallah, inna Allah ta'ala qala fil Quran al-Karim, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, malikil qudusil azizil hakim. To Allah belongs all whatever is in the heavens and whatever is on earth. And whether you disclose what is in your concept or cancel it, Allah will call you to account for it. And Allah is able to do all things. Sa Allah, siya lamang ang nagmamayari ng mga kalangitan at mga kalupaan. At kahit ating ilantad ang ating mga sarili o isipan, ito'y ating pananagutin. Tayo ay huhukman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay suksul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. He is able to do all things. Ang Allah, ang Al-Ghafurur Rahim, siya po ang pinakamapagpatawad. Kahit gaano karami ating mga kasalanan, ito'y mula sa lupa hanggang umabot sa alapaat, patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sindabi man ang mula sa dagat ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya ay pinakamahabagin, pinakamawain, at lubos na mapagpatawad. Kaya nga mga minamahal kong kababayan, kapatid, ang mga araw na ito ay pagkakataon na tayo ay tunay na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sino mang hindi magbalik loob at tumating sa Kanya ang katapusan ng kanyang buhay, ito po ay huli na. Don't wait before it's too late. Huwag niyong antayin, kapatid, na dumating sa atin na tayo ay magkaroon ng karamdaman, na tayo ay manghina, na tayo ay pumanaw, sapagkat ito ay huli na. Pero habang nabubuhay tayo, kapatid, itong oras na ito ngayon, ito'y tsansa, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magising mula sa pagtulog upang kilalanin natin ang nag-iisang tunay na tagapaglikha na ang Diyos ni Isa al-Masih na anak ni Maryam, lahat ng mga propeta, lahat ng sahaba, lahat ng mga nilalaman sa mundo ito, siya po ang may-ari ng kalangitan at kalupaan na kung saan tayo dapat humingi ng kapatawaran. Ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang arazak, siya po ang sustainer, siya po ang provider. Kaya mga minamahal ng kababayan, kapag tayo ay nagkakaroon ng maraming pagsubok sa buhay, gutom, uhaw, o marami tayong mga pinagdadaanan, lalo na ikaw na may mga pamilya, ay may mga anak, huwag nating patayin ang ating mga anak dahilan sa kahirapan.
Sapagkat dapat nating malaman na ang bawat taong sinilang ay may kanya-kanya na itong mga budget. Na ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang ar-Razak, siya ang sustainer, siya ang provider, siya ang pangangailangan ng ating mga pangangailangan. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay nangangailangan sa Kanya, nandyan siya. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam sa ating mga nasa isip, sa ating mga puso. Whether you disclose what is in your own self or cancel it, Allah will call you to account for it. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginagawa at tayo ay magsusulit sa Kanya. Pagkat sino nga ba siya? Who is Allah? Allah, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? Siya ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Sino nga ba ang may kakayanan na maging tagapamagitan sa Kanya, maliban sa Kanyang kapahintulutan? He knows what happens to them, His creations in this world, and what will happen to them in the hereafter. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginagawa ng Kanyang mga nilikha at ang mga mangyayari pa sa kabilang buhay. Sapagkat ang Allah, ang siyang kataas-taasan, ang dakila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, His kursi extends over the heavens and the earth. Ang Kanyang kursi, saklaw, mula kalangitan hanggang kalupaan. Kaya pinamahal ng kababayan, ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat nating kilalanin. Halimbawa, sinabi ko nung isang Friday, maraming mga tao nagkakasala kapag siya ay nakakaramdam ng uulan. Nakakaramdam siya kapag malakas ang ulan. Nakikita niya na bumabagyo. Hindi ba natin nalalaman na ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa doon sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Inna Allaha indahu ilmu sa'ati, wa yunazzilu al-ghayza, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri ma taksibu gada, wa ma tadri bi ayyi adin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah, siya lamang, wala siyang kasama, wala siyang kakambal, na siya ang nagpapamalismis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Walang nakakaalam kung magkano ang kanyang kikitain. At walang nakakaalam kung saan siya papanaw, o saan siya mamamatay, o anong klaseng kamatayan ang kanyang kakamtin. Ibig sabihin, mga minamahal kong kababayan, kilalanin natin ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito sa mundo ay ito ay lahat ay pagsubok. Lahat ito ay temporal. Lahat ito ay pansamantala, panandalian lamang. Ang ating mga nakikita, ang ating mga pinaghirapan, ito lahat ay pansamantala lamang. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ibig sabihin, kapatid, ang lahat ng tao ay makakaranas, makakatikim ng kamatayan. Subalit ito ay gaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan. Kaya nga, kapatid, ang mga panahon na ito ay napakaswerte tayo. Na pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkatipon upang may sagawa natin ang obligatory prayer, ang pinakamagandang araw, kung tawagin ay Biyernes, na kung saan dito ay maraming mga biyaya. Maraming mga biyaya ang kapatawaran makakanta natin. Makakapagsala tayo sa obligatory prayer na kung saan ito ay susi, passport, ito ay pamasahe tungo sa Jannah, sa kabilang buhay. Ito ay mga paalala na binigay sa ating Allah subhanahu wa ta'ala ng umagang ito. Walang mga taong may kakayanan na siya ay makarating sa mga araw na ito, maliban sa kapahintulutan at pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang sukol sa kapangyarihan, ang tigil ng karunungan. Kaya nga mga minamahal kong kababayan, isa sa dahilan na tayo ay naririto upang tayo ay patuloy na magdagdag ng mga gawang kabutihan. Pagkat sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala paulit-ulit na dapat natin ito yung mabasa sa banal na Quran. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds,
They are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ipagbawal natin sa kanilang kasamaan. Ipatupad natin ang kabutihan. Sapagkat maraming mga taong mga naninira patungkol sa Islam, patungkol sa mananampalatayang mga Muslim. Ibahagi natin sa kanila ang kagandahan ng reliyong Islam, na sa Islam ay the way of life. Islam is the way of life. Ito po ang Islam, ito po ang siya magbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay. Lahat ng uri ng kasamaan, ipinagbabawal dito. Lahat ng uri ng kabutihan, ipinatutupad dito. Kaya minamahal mong kababayan, ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan, isagawa natin, i-implement natin, na kung saan ito ay patuloy natin gawin nang sa ganon, magkaroon tayo ng maraming kabutihan, maraming ibada. Katulad ng pagsadaka, katulad ng pagbabatian, pagbibigay, at ipagbawal na natin itong tinatawag na may mga tao na nakita nilang umasiso dahil may tinatawag na 5-6 patubo. Astagfirullah. Maraming mga taong ganyan, ayaw na magbinta ng mga gamit, bagkus ang pera ay pinapautang may patubo. Hindi ito nalalaman na ang patubo ay pinagbabawal at ito ay malaking kasalanan. Maraming mga kababayan natin na walang tupong pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Mahirap na ang kalagayan, ginigipit pa. Balo, hiwalay, walang asawa, kinigipit pa. Imbis na magkakaroon tayo ng pagmamalasakit sa kapatid bilang isang kapatiran, sapagkat ang pagmamalasakit, pagtulong, ito ay sadaka, ito ay kawang gawa, at ito ang magiging susi natin sa kanilang buhay, ang pagiging mabuting asal at pag-uugali. Ang pinakamainam sa isang mananampalataya ay hindi yung paramihan ng biyaya katungkol sa material na bagay, pera o mataas ng posisyon, kundi ang pinakamainam sa isang mananampalataya ay ang mabuting kanyang asal at pag-uugali. Walladina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ang sino mang naniniwala sa kaisang Allah subhanahu wa ta'ala, dapat siya ay gagawa ng maraming kabutihan. Ang maraming kabutihan, ito ay magpapabigat ang timbang sa ating timbangan. Ibig sabihin kapatid, magiging magaan ang kalagayan natin sa barsak, sa libingan. At ito ang paraan para tayo ng tagumpay dito sa mundo tungo sa kanilang buhay. Di ba nila ang kapatid masaktan? Di ba nila ang kapatid siya ay lumayo? Basta siya ay aking pahirapan, dibdin ko siya. Hindi ba natin nalalaman na ang bawat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang bawat ginagawang kabutihan ay ito masisilayan mo, at ang bawat ginagawa mong kasamaan, ito'y masisilayan mo. Ibig sabihin, tayo ay huhukman ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay haharap sa Kanya. Kung anong ginawa mo, nung nabubuhay ka pa. Paano mo ginamit ang iyong kayamanan? Paano mo ginamit ang iyong posisyon? Paano mo ginamit ang iyong pera? Kung ginamit mo ito para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal mong kapatid, ikaw ay kapanalig ng mga propeta. Ikaw ay tunay na mananampalataya sapagkat ikaw ay tumutulong, nagmamalasakit sa kapatid. Ibig sabihin kapatid, ikaw ay mayroong pagpapakumbaba. Ano sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Ang sino man ang may maliit na pagmamataas ay hindi siya karapat-dapat makapasok sa paraiso. Nalalaman natin ito, memorize natin ito, subalit nandoon pa rin ang pagmamataas. Hindi man niya nalalaman ang pagmamataas, ito ay hadlang para makapasok sa paraiso. Ito ay hadlang para ikaw ay maparusahan. Ito ay hadlang para hindi mo matanggap ang mga biyaya. Sapagkat nag-aani siya ng kasamaan. At sino man nagtanim ng kasamaan, siya ay mag-aani. At sino man nagtanim ng kabutihan, siya ay mag-aani rin ng kabutihan. Minamahal mong kababayan, pairalin natin ang magandang asal at pag-uugali, sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging alipin niya. Tayo ay binigyan ng tawfik, tayo ay binigyan ng hidayah upang tayo ay maging magandang halimbawa, good example sa sangkatawan. Maging magandang halimbawa tayo sa ating pananalita, mahinahon na pananalita. Maging mahinahon ka, maging magandang halimbawa tayo sa ating mga kilos at gawa, mapagpakumbaba. At maging magandang halimbawa tayo sa mga asal at pag-uugali. Saan man tayo naroon, una sa ating pamamahay. Sapagkat ang sunnah ay magsisimula sa ating pamamahay. Ang pagmamahal sa
sa kapamilya, sa asawa, anak, kapitbahay, kamag-anak. Dito po magsisimula hanggang sa ikaw ay humayo kung saan mang lugar. At ang Quran, mga kapatid at hadith, maraming mga nagsasabi, mga ustad pa kung tawagin. Mga kapatid sa pananampalataya, mataas ang pinag-aralan, sabi niya. Pinagsasabihan niyo kapatid, hindi ka propeta, kaya hindi mo magagawa yung mga nakasulat sa Quran, hindi mo magagawa ang mga nakasulat sa hadith. Mga minamahal kong kababayan, ang Quran at hadith hindi lamang sa mga propeta. Ito ay isinulat ng mga sahaba. Ito ay isinulat ang Quran at hadith para sa atin upang tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Ipakita natin, sabihin natin ang katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay mahabagin, maging mahabagin tayo. Siya ay mapagpatawad, magpatawad tayo. Siya ay mapagbigay, magbigay tayo. Hindi ibig sabihin, babaguhin natin ating kapatid porque hindi siya ustad, porque hindi siya nagturin, hindi siya nagmadrasa, ay sasabihin natin, hindi mo magagawa yan sapagkat hindi ka naman propeta. Alalahanin natin, when you read the Quran, Allah is talking to you. When you read the hadith, Prophet Muhammad is talking to you. Kinakausap tayo habang nagbabasa tayo ng Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na walladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. At sino man ang hindi naniniwala, whosoever disbelieve Allah Subhanahu wa Ta'ala is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino man hindi naniniwala sa kaisahan Allah, para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy. Minamahal ng kababayan, ipakita natin ang pagmamahal, pagmamalasakit sa kapatiran. Inna Allaha ma'a sabirin. Katotohanan, mas mainam ang nagpipigil sa sarili upang hindi natin masaktan ang ating kapatid, upang hindi lumayo sa ating kapatid. Huwag natin gamitin ang posisyon, pira, salapi, o ano man ang katayuan mo sa buhay upang lumayo ang kapatid. Bagkus ay gamitin natin ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga amana, upang yakapin natin sila, ipakita natin na ang kaya tayo pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging mananampalataya upang maging magandang halimbawa tayo sa kanila. Sapagkat hindi malilihim, everything is uncovered. Nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ginagawa ng kanyang mga nilikha. At nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mangyayari sa kabilang buhay. Ibig sabihin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya po ang tagapagkaloob. Siya po ang tagapangalaga. Siya ang pinakamapagpatawad. Kaya kung ano ang ating nakikita sa banal na Quran, sikapin natin ito isagawa, i-implement po natin ito. Sapagkat dito sa pagbabasa ng banal na Quran at ang kaalaman natin nalalaman, dito tayo magtatagumpay tungo sa kabilang buhay. Habang tayo ay nabubuhay, mga minamahal kong kababayan, Allah has a purpose. Baka nakakalimutan natin, hindi ka tinawag upang magpayaman ng payaman, magparami ng pera, o magkaroon ka ng mataas na posisyon dito sa mundo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga hindi nakikita, ang mga jinn, at ang tayong mga tao upang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipahayag natin sa sangkatauhan na la ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Siya po ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, na siya ay may inihanda na dyan na para sa mga taong nagbalik loob, sumusunod, tumatalima sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi aksidente po na tayo ay naririto. Ito'y plinano, ginusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magkatipon-tipon upang ang ating mga nalalaman mula sa Quran at Hadith, ang ating mga pag-uugali, ipakita natin sa kapatiran. Minsan ayaw na magsalam. Alam niyo ba ang salam ay ito ay panalangin? Na kapag sinasabi ng Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumayo. Pinapanalangin natin ang ating kapatid na magkaroon siya ng kapayapaan at magkaroon siya ng mga biyaya. At ibalik po ito sapagkat ito po ay obligatory. Na wa'alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At sumayo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano mo siya isasalam? Kung mayroong
sarili. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang may maliit na kibir, pagmamataas, pagmamayabang, ay hindi makakapasok sa paraiso. Kaya kinamahal kong kababayan, habang nabubuhay pa yung iyong kapatid, yung kasama sa bahay, kaibigan, kapitbahay, ipakita mo sa kanya ang pagmamalasakit, pagmamahal. Huwag mo siyang gigipitin, sapagkat anuman ang inyong ginagawa sa kapatid na maliliit, ito ay iyong masisilayan, paparusahan, sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang natatago sa kanya. Masidhik, matindi, magparusa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit siya ay pinakamabaging, pinakamawain, at pinakamapagpatawad. Minamahal kong kababayan, ito lamang po ang ating masasabi na habang ikaw ay nabubuhay, mula ngayon hanggang sa uling himla ng ating buhay, tayo sumunod tumalima sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang pakinabang dito ay susi, pasaporte, pamasahe tungo sa Jannah na ang pinakamainam na lugar, pinakamagandang po na hantungan. Ito inaasahan natin ang kabilang buhay na wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, wala ng paghina, wala ng pagtanda, wala ng gutom, wala ng utang. Ang paraiso itong ininda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan tayo dapat ay pagsimikapan natin ang habang nabubuhay tayo. Mula ngayon hanggang sa uling himla ng ating buhay, tayo sumunod, tumalima sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, malikil qudusil azizil hakim. Ang mga kalangitan at mga kalupaan ay nagpupuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang hari, siya'y banal, siya'y kataas-taasan. Ipakita natin sa ating mga kapatiran na tayo ay dapat magpuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat tayo ay kanyang mga alipin. Pasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ang pinakamabigat na mga dikir. Ang Alhamdulillah, ang Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Pag ito'y binibigkas natin kapatid, mapapansin mo, gumagaan ang ating kalagayan sa buhay. Ibig sabihin, doon sa pagpupuri, pagpapasalamat, hindi tayo nagrereklamo anuman ang katayuan natin sa buhay. Opo. Bagamat ito'y nabasa na natin, narinig na natin. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa doon sa Surah Al-Baqarah, na pinahintulutan niya ang gutom uhaw, kamatayan, ang pagkasira ng ating mga pananim na inaasahan, upang tayo ay maging matatag. Subalit magpuri sa mga taong may pagpipigil sa sarili, na hindi siya nagrereklamo, bagkus siya ay nagpupuri, nagpipigil ng kanyang sarili sa kanyang karamdaman kung ano mang katayuan sa